National Day of Remembrance. Idineklara ni Pangulong Noynoy Aquino ngayong araw para kay Comedy King Dolphy. Mga naglalakihang personalidad sa politika at showbiz, personal na nakiramay sa mga naulila na nag-iisang hari ng komedya. Alaala ni Dolphy, sinariwa ng ilang bituin sa kanilang eulogy para sa Comedy King. Comedy King, hindi lang sa pagpapatawa maaalala, kundi sa kanyang gininto ang puso. Ngayon nga po mga iga ng National Day of Remembrance para kay Comedy King Dolphy. Ako naman Arnold Glavio. Sama-sama po natin siyang bigyang pugay para sa kanyang natatanging galing at gininto ang puso. Ako po si Pia Arcangel. At live mula rito sa The Heritage Park sa Taguig, aalamin natin ang mga paghahanda sa libing ng Comedy King sa linggo. Ako po si Rhea Santos. At ako naman po si Ivan Merina. Patuloy nating tututukan ang muling pagbubukas sa publiko ng kanyang burol mamayang alas 8 ng umaga. Maganda pong sikat ng araw ngayong Biyernes ng umaga na maagang nagantay at maagang pumila para sa public viewing mamayang alas 8 ng umaga. At isa nga po sa mga naging malalaking bisita kahapon ay si Pangulong Noynoy Aquino at gayon din ang ilang mga naglalakihang artista at ngayong araw na ito inaasahang ilang personalidad pa ang bibisita sa burol ni Dolphy. Napag-alaman po natin na naririto po ang mga anak at apo ni Comedy King Dolphy. Nagsasalitan lang po sila ng tulog, ng pahinga para mabantayan po ang labi ng kanilang ama. Base na rin po sa ating panayam kanina kay Ronnie Quezon, isa po sa mga anak ng Comedy King, mahigpit daw pong bilin ng kanilang ama na huwag ipagkait ang Comedy King sa publiko at sa media. Kaya naman hanggang bukas nga po itong public viewing na magaganap mula alas 8 hanggang alas 3 ng hapon. At kasama rin po natin dito sa Heritage Park sa Taguig si Dano Tingkungko. Dano. Ivan Rhea, walang antigil ang pagdating ng mga bumisita sa Comedy King natin, si Mang Dolphy sa buong magdamag. Isa na sa mga bumisita sa Comedy King ay ang komedyanteng si Bayani Agbayani. Bandang alas 4 na madaling araw, dumating sa Heritage Park si Bayani. Hindi man daw siya nagkaroon ng pagkakataon na makatrabaho sa pelikula si Mang Dolphy. Marami naman daw fond memories si Bayani sa Comedy King. Tulad na lang daw ng isang pagsasama nila abroad na inutasan daw siya ni Mang Dolphy, nabugahan siya ng tubig sa mukha na ikinailang daw niya. Minsan din daw nilang naging skit ni Mang Dolphy sa birthday ng Comedy King ang maghampas ng birthday cake si Bayani sa mukha ni Dolphy. Hindi raw niya makakalimutan kay Mang Dolphy ang pagiging mapagpakumbaba niya sa kabila ng estado niya bilang bahagi o haligi ng industriya. Narito ang bahagi ng aming naging panayam sa kanya. Tatay Dolphy, kung saan ka man po naroon, sana bahala ka na po sa amin. Kasi ikaw sigurado nandun ka na. Nakakapiling mo na yung Panginoong Diyos. Tulungan mo kami sa mga dasal namin na sana tulad mo, makapasok din kami sa kaharian niya. Sa ngayon nga, narito tayo sa labas ng Heritage Park dito pa rin sa Taguig City kung saan nakapila na ang ilang mga tagahanga ng Comedy King na naghihintay sa pagbubukas ng public viewing ng mga labi ng Comedy King for public viewing ngayong alas 8. Sa nakikita ninyo ay medyo mahaba-haba ng ang pila at ilan sa kanila ay kanina pang madaling araw naghihintay dyan sa labas ng Heritage Park. Yan pa rin muna ang latest mula rito sa Heritage Park sa Taguig. Balik sa inyo, Ivan at Rhea. Maraming salamat sa iyo, Dano Tingkungko. Kahapon po, personal na nagpaabot ng pakikiramay si Pangulong Noynoy Aquino sa mga naulila ng Comedy King at dumalaw din ang ilang mga naglalakihang personalidad sa showbiz. Narito ang aking report. Agad sumilip sa kabaong ni Comedy King Dolphy si Pangulong Noynoy Aquino pagkadating sa The Heritage Park. Malugod siyang sinalubong ng mga kaanak at long-time partner ng Comedy King na si Shasha Padilla. Bukod sa Pangulo, ilang henerasyon ng mga artistang bumisita sa necrological service para kay Dolphy, kabilang sina Gloria Romero, Eddie Garcia, Judy Ann Santos at Claudine Barreto. It's a great loss for the industry, the passing of Dolphy.
And his memory will linger with us forever. Ang mga komedyanteng sina Ogie Alcacid at Michael V, sinabing tinitingala at iniidolo nila ang galing at estilo ni Dolphy sa magpapatawa. We can only hope na maabot namin siguro kahit kalahati nung na-achieve niya, okay na sa amin. Lahat ng comedians, sa kanya kinukuha yung style, no? Yung bawa, yung magbabakla-bakla. O di kaya naman yung magiging babae, bibis babae. Yung mga simpleng ganon, kay Dolphy galing lahat yun eh. So, syempre, ginagaya namin. At hindi man pumasok sa politika, ilang personalidad din na inendorso niya ang nakiramay. Mahal talaga niya yung may hirap din. At yan din parati niya kinikwento sa akin. Yung kanyang pinagdaanan at yung pagmamahal din sa mga may hirap. Bago nito, may ilang maagang dumalaw sa burol. Kabilang sa kanila si dating First Lady at ngayon Ilocos Norte Congresswoman Imelda Marcos, pati na si dating Zamboanga del Norte Representative Romeo Halos-Hos. Well, we just want to pray, just see and pray beside his coffin and to thank him for whatever he had done in his world. For us, he'd done a lot. When I was in prison, Dolphy visited me. Nakiramay rin ang komedyanteng si Jimmy Santos, ang may-ari ng Sampaguita Pictures sa si Marichu Vera Perez Maceda at aktor na si Bembol Rocco. Dumalaw na rin dito si Senador Lito Lapid na nakasama ni Dolphy sa mga pelikulang The Best in the West 1 at 2. Pagdating sa camera, lagi akong nate-take 2, nate-take 3 dahil kasi natatawa talaga ako dahil wala sa rehearsal yun eh. Nung araw pa kasi extra lang ako, kasama ko na yan eh. Tsaka yun nga, idol ko siya, pakabait niya, lalo sa mga pamilya niya. Para sa Unang Balita, Ivan Mayrina reporting. Maraming salamat, Rhea at Ivan. Samantalang makakusap natin live, dito naman po sa studio si Manny Boy Quizon, ang panganay na anak ni Dolphy. Manny Boy, good morning. Good morning sa inyo. Okay, unang-una, nakikiramay kami, no? At syempre, yung iba sa mga nanonood ngayon na hindi pa nakakarating doon, pwede mo malaman anong pa plano doon sa libing sa linggo? May mga detalyado na ba kayo na pag-usapang magkakapatid? Ako wala pa talagang alam doon sa tungkol sa Sunday. Pero I know merong may mass. And then hindi ko pa alam talagang programa nila sa linggo. So actually pagkagaling pa doon sa hospital, pagdating niya sa Heritage, gumawa na sila Eric ng programa from day 1 hanggang sa libing niya. So, yung mga detalye, medyo wala pa akong alam. Pero ikaw bilang panganay, sabi mo, mabigat yata yung responsibilidad na iiwas sa'yo. Ikaw daw ang papalit na tatay. Tama ba? Siguro hindi yung talagang, as in, talagang tatay. I mean, you know, aalagaan mo na bilang naiwang kapatid. Bilang pinakapanganay, yung suporta ko, tsaka yung pag-alalay sa kanila, tsaka yung anytime na nararamdaman nila na kailangan nila ako, andyan lang ako lagi. Pag yung meron silang gustong itanong sa akin o meron silang mga advices na meron silang problema, basta open ako sa kanila. At ganoon naman lagi sinasabi ko sa kanila. Huwag silang mag-hesitate na tanungin ako, maski anong bagay na lalong-lalo na kung tungkol sa pamilya. Yung mga taong pumupunta dyan sa The Heritage, galing pa sa iba't ibang mga probinsya, no? Manny Boy, ano yung gusto mong sabihin sa kanila, no? Itong isinusukli nila dahil pag nagtatanong kami bakit sila nagtsatsaga, ulan, init, sa haba ng pila, ang nakikita lang nila yung pampalimot ng problema ang naging gamot sa kanila. Parang gamot, ano? Ang naging papel sa kanila ni Mang Dolphy. Ang daddy ko kasi, magmula nung maliit ako, nakikita ko dahil maski hindi yung sa pelikula, nakikita ko siya pag nagsushooting siya. Kasi nung maliit ako, lagi niya akong akay maski saan siya pumunta Nakikita ko siya, mga tao, habang nagtitikan, Dolphy, kakawayan. Tapos minsan yan, pupunta sa mga fans yan. Kakamayan niya, kamusta na? Tapos, siyempre, tuwa mga tao. Tapos, nakikita siya pelikula. Imbang, saan man sulok ng Pilipinas, basta napapanood siya,
hindi nakakalimutan yung tao na yung kasiyahan na nabigay ng ama ko sa kanila. Lalo na in times of yung may mga problema sila sa buhay. Maski na sandaling oras, nakakalimutan nila yung problema nila dahil nabibigyan sila ng kasiyahan ng daddy ko. Doon sa kwento mo, siyempre, kahit pa paano nakikihati, ang personal niyang pamilya sa mga fans niya, sa pelikula. Ikaw ba, kahit pa paano, panganay ka, naging quality time naman yung ibinigay sa iyo ni Mang Dolphy at ito kasi yung sinasabi, naging pantay-pantay siya sa lahat, Manny Boy. In terms of, yung talagang pagmamahal, talagang pantay-pantay. Oo. Pero yung quality time, siguro sa aming unang mga anak, nung nagkaroon ng, siyempre, siguro mga 11, 12 nung nagkahiwalay mami ko tsaka daddy ko. So, yung quality time, hindi talaga naibigay sa aming sa una. Pero kung pag-uusapan na yung pagmamahal, pantay-pantay naman nabigay niya. Yung quality time maski na naghiwalay sila ng mami ko at tsaka daddy ko, gumawa siya ng paraan para ma-divide yung time niya sa aming magkakapatid. Na nung bata ako, siyempre hindi ko masyadong naunawaan yun. Siyempre talagang minsan one-track mind ka pag bata ka. Parang pag inisip mo to, yun na yun, yun yun. Pero habang nagkakaedad ka, naiintindihan mo siya Nahihirapan din ng daddy ko kung paano niya gagawin yung pagbigyan kami ng oras sa bawat pamilya. Na nagawa niya ng paraan. Na he sees to it na lalo-lalo na pag may mga okasyon, Pasko, Bagong Taon, i-divide niya yung oras niya para malagari niya lahat yung mga pamilya niya hanggang sa pinakahuli yung pagpasko at Bagong Taon, kami ang pinakahuli kasi sa amin nakatira yung parents niya, si Mamang tsaka si Papang. Okay. So, sa amin yung huling-huli. Anong pinaka-namimiss mo? Ano ba tawag mo kay Dolphy? Daddy? Daddy. O anong pinaka-namimiss mo ngayon pag napag-iisa ka? Sa ngayon siguro, hindi ko pa masyadong nararamdaman yan Oo. Ang mahirap dyan yung pag nailibing na siya.